Hi everyone, kamusta? My name is Rayo. Welcome back to my channel, guys. Na-miss ko kayo ha. Grabe. More than a month ago, I think. More than a month ago, actually, I traveled to Paris, no? Siyempre kasama ko si Rai and we were there for about 2 weeks. Napakaganda ng Paris, guys. If you haven't been there, it's really one of the bucket list. Maganda mapuntahan. Dati, I never imagined na mapupuntahan ko yung place na yun. And it was very magical. It's really one of the best places na mapupuntahan ninyo. Did you know, guys, na yun yung isa sa mga most visited countries, if not number 1 visited country in the whole world? Kasi dahil sa very famous na Eiffel Tower. And we were there to really look at the beautiful places. No? Napakaganda. We went to south of France, of course, and gumawa kami ng pabango. Yan. So, while traveling, nag-isip rin ako kung ano nga ba yung mga magandang things na pwede kong madala dito or learnings na ma-apply sa pag-grow na aking business. One of the things na na-realize ko when I was traveling, dun nga for the past 2 weeks, isa sa napakagandang business, guys, talaga is really more on reselling business. Did you know na isa sa mga pinakamagandang ways para sa mga nagsisimula ang pagiging isang reseller? And as you know, kung subscriber kayo ng channel ko, dati akong reseller ng mga phones when I just started doing my own business. Ito yung gusto ko sana i-discuss sa inyo. Ano nga ba yung mga kailangan ninyong tignan kapag nag-iisip kayong maging isang reseller? So sana maging okay itong video na to para sa inyo. And this is something na meron kayong makikita na magandang opportunity para sa inyo kung nag-iisip kayong magsimula ng inyong sariling business. Baka interested din kayo while I'm going to discuss yung video na to, no? I'm also gonna prepare itong mga items para sa aking reseller. Yan. So, kaya rin medyo nandun tayo sa utak ng reseller. Gusto kong mag-expand on having resellers as well, and of course, mga distributors on my provincial campaigns, no? Para sa ating mga ref magnets. These are definitely some of the things na ginagawa ko rin. So, samahan nyo ako. Basically, sa isang pagiging reseller, guys, wala kayong exposure sa capital. Siyempre, sa pagsisimula ng business, kapag gusto natin magsimula ng business natin, definitely, yung capital ay something na kailangan nating makuha right away, di ba? That is something na kailangan natin ma-prepare for. And it's also something na pinag-iipunan ng bawat business owner. And definitely, kapag kayo ay isang reseller, wala kayong exposure ng capital. Hindi nyo kailangan mamuhunan sa product development, hindi nyo kailangan mamuhunan sa paggawa ng mga produkto and of course sa inventory ng mga products ninyo. So yun yung isa sa mga maganda kapag reseller tayo. Hindi tayo mamumuhunan sa products na hindi pa natin sure kung mabibenta nga ba o hindi. Or if it's really something na gusto nating ibenta to begin with, di ba? You know, I've also been in that situation as well na gumawa ako ng mga products before and these are things na nag-fail din. Hindi naman lahat ng nilaunch natin na products talagang boom, no? Naging maganda yung benta. There are some na hindi rin talaga maganda, to be honest. Yung mga cases natin, phone cases, napakaliit ng market pala ng phone cases. And yung mga phone cases pa na ginawa ko before talagang biodegradable. So, ngayong taon na to, talagang nakikita ko sila nagka-crumble na, nasisira na. So, I had to let it go. Kapag reseller tayo, we can choose, no? Mamimili tayo kung ano yung mga products na pwede nating ibenta. And yun yung pwede nating mag-focus tayo kapag namimili lang tayo ng mga products natin. Of course, if you see an opportunity na pwede kayong lumaki, definitely you can ask yung product owner kung paano kayo makakakuha pa ng mas malaking chunk ng sales capital ninyo. Ibig sabihin nito, dahil mas nabebenta ninyo yung product ng mas mabilis, let's say for example, yung inventory ng 100 pieces, nauubos yung agad in 2 days. Bili ka ng bili, di ba? So instead na kalabanin mo yung product owner, gagawa ka ng sarili mo,
Ang mas magandang option dyan is to make sure na you can talk to the business owner, you can talk to the product owner, tapos kumuha kayo ng mas magandang deal sa kanila. Kapag bulk items, then definitely they can lower the prices as well. Yan din yung ginagawa ko kapag nagbebenta ako ng mga items and yung mga reseller ko, maganda yung kanilang movement ng kanilang products. So talagang as a product owner, mas gusto ko na mas mabilis yung turnout ng mga benta at mas maganda rin yung kita ng mga reseller ko para naman ganahan, di ba? So itong mga products na to guys, it's available sa ating Ayala Malls and also sa mga shops no ng ating partner. Yan. Hindi ko na lang sasabihin ko anong partner na yan, pero kung makita nyo siya sa mga malls, guys, I hope itag ninyo kami. One of the other positive things na talagang masasabi ko as a reseller is hindi ninyo kailangang mamuhunan sa tao rin, di ba? So, hindi ninyo kailangang mamuhunan sa tao. Ibig sabihin nito, wala kayong kailangang capital on retail selling. Karamihan kasi ng mga business owners na nag-launch ng kanilang business, yung mga kumuha from Alibaba, let's say, ang dami nilang capital. Tapos, they would tap on other businesses. Let's say, for example, yung lagi ko nakukuha ng mga offers hanggang ngayon, actually, is more on the pet products. Dahil nga meron kaming pet shop before, active pa rin yung page namin kasi marami pa rin nag-i-inquire doon. Pero sinasabi namin na close na nga siya for a while now. Definitely, that is not someone I want to partner with, di ba? Kasi talagang binentahan lang ako. Meron pang mga minimum order, napakadami, tapos per quantity yan, per inventory. So, as a reseller, hindi mo iisipin no, yung seller ninyo. Kumbaga, kung hindi pa kayo ganun ka-wide sa inyong market, then definitely hindi ninyo iisipin na kailangan ninyo maubos yung benta ninyo ng agad-agad. Those are just top 2 things na gusto kong i-share as positive things. Pero one of which I want to really mention as a warning para sa inyo. Napakarami kasi guys ng mga websites, napakarami ng mga apps, napakarami ng mga channels kung saan pwede tayo magbenta. And marami rin yung mga companies na nag-o-offer ng ganyan. Bilang naghahanap tayo ng ating pagkakakitaan ng extra, marami mga companies ang nagpapa-sign up para maging reseller ng mga products. Hindi ko na lang sasabihin yung mga companies na yan kasi syempre hindi naman maganda, di ba? Pero maging careful lang kayo guys kapag meron silang sign up fee na hinihingi sa inyo. Meron yung isa na nakausap ko before. Sabi niya kapag daw nasa 50 items or sabihin na lang natin 50 items yung gusto mong ibenta, then definitely ito yung pinaka-charge nila sa'yo. So, hindi yun maganda para sa isang reseller kasi gusto mo ang kumita tapos biglang magbabayad ka para maging reseller lamang, di ba? It's as if nagbabayad ka dun sa business owner or dun sa product owner para maging empleyado nila. Hindi yun maganda, in my opinion. And actually, when I called it out, no, nung sinabi kong gano'n, so parang nagbabayad sila para maging empleyado ninyo. Kasi technically, ang sales, no, binabayaran yan ng mga companies, no? Di ba? Ang daming mga sales associates, sales managers, gano'n. And it's really one of the key drivers ng bawat company. Wala naman talagang company yung nakaupo lang tapos bili lang ng bili yung mga tao sa kanila. Not unless you're food. Or actually kahit nga food medyo mahirap ngayon na ibenta. Imagine, sa iba magbabayad pa tayo para maging reseller lang ng mga products nila. So those are one of the key things na kailangan din natin maging careful of. Don't get me wrong, pwede na kumita talaga kayo sa ganong channel kapag sanay na siguro kayo no, sa pagbebenta, meron na kayong captured market, and definitely if that is something na na-established na rin ninyo on your own. But
kapag nagsisimula pa lamang tayo, medyo challenge yan. So, dapat medyo titignan natin kung meron mga ganong klaseng reseller program na kailangan ninyo magbenta for a membership na tinatawag nga nila. While this video is a bit too long today, no, I also want to promote my product as well. Kung gusto niyo maging reseller or even a distributor sa inyong province, no, so send me a message sa aking Facebook page. Let's talk about it. Pag-usapan natin kung ano yung pricing na maganda para sa inyo. And these are things na binibenta namin on a bulk basis para sa mga retailers and of course sa mga distributors na kagaya nga ninyo. So kung naghahanap kayo ng extra at naghahanap kayo ng medyo mas madali para sa inyo, wala tayong joining fee na kukunin but more of the products lamang. Maraming tayong mga provinces na dinedevelop and we want to expand on the provinces that we have as well here in the Philippines, and definitely kailangan namin kayo as our partners sa mga provinces as well. So if you're interested, message kayo sa aking Facebook page and let's talk about it. Sana itong video na to maka-ignite ng inyong curiosity, but more so, yung actions na gagawin ninyo afterwards. Guys, alam niyo ang pagbibusiness, boring minsan, napaka-boring niya. Tingnan niyo naman, ganito lang yung ginagawa ko sa ngayon. Pero napakaganda ng rewards. Diba? Marami kayong matututunan, marami kayong ma-uncover sa sarili ninyo, and marami rin kayong magagawa dahil sa pagbibusiness na yan. So I hope nakatulong tong video na to, guys, and kung meron kayong questions, definitely please feel free to comment down below. And I hope you'll be a subscriber ng channel ko. Maraming salamat, guys. Hopefully magkaroon ako ng more time to do more videos soon. Na-miss ko rin itong gawin, no? Medyo nangangapapatuloy ako ngayon. Pero yun, maraming salamat, guys. I'll see you sa susunod. Bye-bye.